I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, especially the Marcos loyalists and supporters. So anyway, meron tayong very good news, or I don't know guys kung bad news para ito, no? Ika nga nakakapagtataka, no? Itong yung updates natin, sapagkat alam nyo naman si BP Sara yan. Nako guys, mayroon siyang pasabog. Alam po natin ang election next year 2025 po 'yun, di ba? So, may nag-anunsyo siya guys at nangampanya. I think sa Davao yata 'yan, correct me if I'm wrong. Mayroon po siyang ano guys, speech or pag-anunsyo sa pangkalahatan. Sabi niya kasi, nangampanya daw siya ngayon kasi tatakbo siya sa next election. Alam po natin, Vice Presidente siya ng Pilipinas. So, ibig sabihin, 2028, mag-end ang kanyang termino. So, sa kanyang pahiwatig, hindi natin mawari kung ano yung ibig sabihin. So, ito po guys, ang aking kaisipan lamang. Ako lang guys, ito po sa aking kapalagayan. Hindi kaya bababa siya sa pagka-Vice Presidente, tapos tatakbo siya sa local, tulad ng mayor, congressman, or senador. Kasi yun po ang election next year Local lang at saka mga senador lang alin kaya doon? So, yun nga aking kaisipan. Bababa kaya siya sa pagka-Vice Presidente tapos tatakbo siya sa mababang posisyon? Ano kaya yun, no guys? Anong kapalagayan nyo? So, parang nakakahinayang naman, di ba? Tapos yung bang sobrang pagod mo, nangangampanya ka nung last 2022 para lang manalo ka. Tapos nagbike pa siya ng napakahaba para maabot niya yung isang lugar. Biro nyo yun. Tapos tatakbo ka sa lower position. Naku, naloka ako. Parang hindi ata maganda para sa akin. Sayang naman guys yung kanyang posisyon, Vice Presidente, kung tama itong aking hinala, 'di ba? Ano ibig sabihin 'yun? No? So, alam niyo ito si BP Sara, kasi parang may pagkaisip bata din minsan. 'Di ba? Sorry to say, pero parang ganun sa aking kaisipan lamang. 'Yun ang tingin ko sa kanya So, para sa akin sayang naman kung iwanan niya yung pinaka-higher position, sapagkat ito guys ay pinaghirapan niya nung last election. Alam po natin yan. No? Dapat kung matapang siya, dapat hindi niya iwanan yun. Gampanan niya ang bilang Vice Presidente ng Pilipinas. Sayang naman yung kanyang pinaghirapan. Kaya minsan siguro nagkakaroon ng idea, parang tatakbo na lang sa pinakamababa kasi mahirap ang Vice Presidente. I don't think hindi. Kasi kaya nga binuto ka ng taong bayan para ibig sabihin kaya mo gampanan. Alam nyo, sa mga issue kasi minsan baka apektado siya, no? Hindi natin alam guys, kung ano man ang kadahilanan niya, napakababaw naman kung tama yung aking hinala. Pero titingnan natin ang susunod na mangyayari sa kanyang mga pahayag, mga kababayan. Alam nyo, itong mga lately na mga survey, sa totoo lang, bumaba din ang mga survey. Bakit? Una-una, mga kababayan, itong mga issue kasi laban sa mga Duterte, malaki po ang kasiraan din sa kanya, sapagkat dala niya din ang Duterte, ang apelyidong Duterte. Vice Presidente Duterte nga Una-una, yung confidential fund, 'di ba? Doon nagkaroon po ng malaking issue, nag-viral. Tapos yung mga salitang hindi maganda, natambaluslos, nag-viral. Tapos yung mga ibang Pilipino talagang naiinis din sa kanya. Kasi parang sabi, ito naman pala away, ganito. Parang batang isip. Hindi lang maibigay yung confidential fund, nagtatampo. Parang ganun mga kababayan. Malaking yun kasiraan sa kanyang pagkatao. No? Bumaba talagang survey niya, paunti ng paunti. Plus, ito pong
mga issue tungkol sa ano guys sa kanyang ama. Sa mga war on drugs before. Ayan. Malaking impact sa pagkatao niya rin po 'yun. Malaki ang mawawala sa kanya ng mga supporters niya, mga boto sa kanya. Kaya nga, sabi ko bumaba ang survey niya din paunti-unti. Plus ito pa guys, itong issue kay Pulong Duterte, 51 billion. Ang laking impact ito. Laking kasiraan niya kasi Duterte din siya. At yung yung 125 confidential fund, talaga naman, sabi ng ibang netizen, naubos sa loob ng 11 days lang. Malaking kasiraan din sa kanya yan. Grabe yung issue ng ngayon, yung mga issue laban sa mga Duterte. Tapos mayroon siyang pahayag. Panoorin nyo guys yung kanyang video ngayon guys, yung pahayag niya, nangampanya siya, at yung pahayag niya against the ibig sabihin yung pahayag niya mga kabayan tungkol dito sa ICC na idinawit siya sa death squad daw sa Davao. So kumbaga sinagot niya po yun. Panoorin nyo guys kasi babasahin po natin, no? So ang ibig ko sabihin dito guys, malaking kasiraan niya itong isa din yung mga toxic vloggers na talagang halos talagang binabanatan yung administrasyon. Nagkaroon ng lamat ang unit team dahil din minsan sa mga ibang vloggers na nagpapakalat ng fake news. Di ba? Katulad yan si General Macanas, kung anong pinagsasabi niya. Ito naman Maluka-Luka at si Bagoong at si Kanabayat-Bayag, kung anong pinagsasabi sa against the Marcos administration. Di ba? Malaking kasiraan lagi kay BP Sara po yun. Malaking mawalan sa kanya. Yung mga toxic na followers niya. Sana doon yung tinusok yung mukha ni Speaker of the House sa Japan. Marami nagalit ng mga Pilipino din doon. Di ba? Yung mga pagsalita, itong mga toxic followers niya sa social media, wagas. Binanatan si Speaker. Hindi nila iniisip na malaking kasiraan sa kanilang sinuportahan na politician tulad ni BP Sara. Di ba? Ay naku guys, sa totoo lang, real talk po tayo dito. Kaya minsan maisip din ninyo, itong mga followers niya, talagang malaki din ang kasalanan nila sa pagpapababa ng survey ng kanilang sinusuportahang politician. Kasi sila, kagagawan din nila yung mga Marcos Loyers, katulad natin. Di ba? Si Pangulong Marcos Jr., nakikita nyo ba nakikipag-away yung mga Marcos Loyers? Hindi. Yung mga vloggers na Marcos loyalists, hindi. Ang ginagawa lang ng mga Marcos supporters vloggers is to debunk sa mga nagpapakalat ng fake news against the Marcos administration. And of course, like me, ang ina-updates ko lang dito yung mga magagandang proyekto ng mahal na Pangulong Marcos Jr. Kung mayroong mga hindi magandang guys, yung mga magagandang salita against the Marcos administration, kinukorek po natin na mali yun, hindi totoo, walang katotohanan. Diba? Especially di pulburon. Kinorek po natin yon dahil ang Pangulo, ilang taon lang ito, 1 year and a half ago lang, nagpakuha ng nagpa-drug test po yan. Negative po ang kanyang ang resulta. Ibig sabihin, malinis ang pagkatao niya. Kinorek po natin yun. Yun lang ang gagawin. Pero itong mga vloggers na DDS, lalo lang nilang guys, binagsak ito si BP Sara sa mga pinagkagagawa nila. Lalong bababa ang kanyang survey sa ginagawa nila. Kaya sa mga followers ni BP Sara, mag-ingat-ingat kayo sa mga pinagsasabi nyo. Dapat suportahan nyo itong BP Sara ninyo. Ang gagawin nyo dito is suportahan nyo ang kanyang ginagawa. Diba? Sa mga vloggers na DDS naman na toxic, dapat ang ginagawa nyo, i-content nyo yung mga magagandang ginagawa ni BP Sara. Para naman kahit papano, masaya yung mga followers nyo. Kayo hindi Binanatan ng Marcos admin. Binanatan ang house. Hindi nyo alam na kayo mismo ang nagpapabaksak sa karir ni BP Sara sa pamamagitan ng mga survey. Diba? So, yun lang guys ang komento ko dyan.
So, ganun pa man guys, kung ano man ang kadahilanan ni VP Sara kung bakit tatakbo siya, hindi natin po alam. Kaya alamin po natin sa darating na panahon. Ewan ko lang guys kung tama yung aking kaisipan. Bababa kaya siya sa pag-vice presidente? Sayang naman, di ba? Dapat panindigan niya. Ihasa niya yung sarili niya bilang vice presidente ng Pilipinas. Gawin niya dapat ang nararapat. Wag na lang siya magpa-apekto kung anong mga yung mga balita against. Focus lang dapat siya. Katulad ni Pangulong Marcos Jr. Ako, binoto ko ito mga kababayan. In fairness, dahil kay Pangulong Marcos Jr. Magiging fair tayo. Sayang naman yung posisyon niya bilang vice. Naloka naman ako. Ang ibang Marcos loyalist, talagang talagang nainis sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko pwede kontrolin mga yan dahil kanya-kanya kaming opinion o pag-iisip at sinusuportahan ng ibang politician. Pero iisa lang ang goal lang namin is to support our beloved President Pangulong Marcos Jr. because we are all Marcos loyalists. Pero the rest ay kanya-kanya kami na doon guys. So yun mga kababayan, anong kapalagayan nyo dito sa desisyon ni Vice Presidente? No? Nako, sa mga followers niya, nako, iwas-iwasan yung magiging toxic yung mga bunganga nyo. So yun guys, panoorin nyo yung kanyang pahayag at itong kanyang respect tungkol dyan sa Disquad. Salamat po sa inyong watching. Ito na po. Sumuna na ako din sa inyo kay mga ko sa inyo kay kakar ko sa sunod na eleksyon. Naghiyawan ang mga residente ng Barangay Bago Galera sa Davao City sa isang pagtitipon kasama si Vice President Sara Duterte nitong araw ng Lunes. Ito ay matapos inanunsyo ni Vice President Duterte na tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Si Mayor Baste o ako ang maguha si Congressman Pulo so di sila magagal casting di sila magagal sa sunod na eleksyon. So muna na ako din sa inyo kay mga sana ko sa inyo kay gagal ko sa sunod na eleksyon. Ngunit hindi pa malinaw kung para sa aling posisyon tatakbo si Vice President. Ayan po guys yung pahayag niya na. Ito guys itong mga in-upload ko. Base ito guys sa binabasa ko Matatawa ka na lang talaga sa mga nagko-comment. Ayan po ang content natin Siyempre mga content natin dito, mga legit po yan. Walang halong toxic yan. Lahat yan puro original yung mga source natin. Ito guys sabi ng PTV4. Yung kanina kasi courtesy po ng News 5 yun. Basahin pahayag ni President Education Secretary Sara Duterte nitong Martes sa January 23 ukol sa isyong inuugnay ang kanyang pangalan sa Davao City Squad. Agay, patay tayo dito guys Nakasukluyang inaakusahan ng International Criminal Court. Nako, parang mga Duterte ngayon, ang daming samut-saring mga kaso, no? Mga issue ba? Sa 51 billion, confidential fund, ICC, mga sangkot, protektado ng laboratory ng mga Shabura sa Davao. Agay, talaga totoo mga besyang. Akala ko ba malinis ang mga taong bayan? Hindi lata guys. Akala ko ba sabi nila okay tong na ito. Ewan ko na lang, kayo na ba mag-isip guys. Sa mga taon nagsisilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, minsan hindi napag-usapan o naiugnay ang aking pangalan sa umanay Davao City Squad. Sabi niya, baka natuto naman guys. Anong kapalagayan niyo? Subalit matapos akong nanalo bilang Vice Presidente, bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin at ngayon ay kasama na ako sa mga akusado sa International Criminal Court. Hindi ko kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya kong gawin. Baka naman guys, hindi naman totoo yun. Siyempre, alam po natin ito, magiging fair din po tayo para sa mga Duterte, no? Alam nyo, sa totoo lang kasi, ang naglalabas kasi nito, mga dilawan, di ba? Tulad ni Castro. Mainit si Castro sa mga Duterte, di ba? Sila po yung nagpa-file ng kaso sa International Court. Ito, may katotohanan itong sinasabi ko, kahit i-research nyo po ito, no?
dito tayo, magiging naman tayo, fair tayo sa lahat. Okay? Ang number 1 kasi ang nag-akusa sa mga Duterte regarding this mga issue na yan at nagpa-file ng kaso sa International Court ay ang mga dilawan. Sila mga makabayan bulok. Na kung tutuusin na dapat kung talagang may pagkakamali ang pamilya na ito, dito dapat sa Pilipinas magsampa ng kaso para dito litisin. Hindi mo na kailangan dadalhin pa sa International Court sapagkat very active naman at sagrado naman ang batas sa atin dito sa Pilipinas. Yan ang may katotohanan naman mga kababayan. Ang ibig sabihin, mayroon tayong justice system dito para litisin ang mga tao na nagkasala. 'Di ba? Kung nagkasala man, di ikulong. Ano man ang parusa na ibibigay sa kanila. Katulad ng sinasabi ko, ang nagpupursige para kasuhan ang mga Duterte, hindi lahat ng Duterte, ito lang mga nababanggit nila. Ito po yung mga dilawan. Ito silang mga makabayan bulok. Sila Castro, di ba? Sila po yan galit sila sa mga Duterte. Alam po natin yan. Tayo mga kababayan, magiging fair po tayo dito. Kung ano po yung tama, yun po ang sasabihin po natin, no? Hindi tayo magiging toxic. Binabasa natin lahat ang totoo. Ayon po sa mga legit na sources natin. Sabi niya po dito, gayon pa man, haharapin ko ang anumang akusasyon laban sa akin. Yun. But I will only face any charge against me before Filipino judge. It's only before a Filipino court. See? Ganun din po ang sinabi ng kanyang ama. Haharap lang siya kung ang ating batas ang maglilitis sa kanya. At ganun din ang kanyang ama. Tama nga naman, di ba? Alam niyo, sa totoo lang, hindi naman natin kailangan ng ibang ang ibang bansa para maglitis sa mga taong nagkakasala. Bakit? Kasi guys, na insulto po sa justice system natin kung ibang bansa pa. So ibig sabihin, walang tiwala, no? Ang justice system dito sa Pilipinas. Wala tayong tiwala dito sa batas sa Pilipinas. Sa korte natin, sa mga abogado, wala tayong tiwala. Wala tayong wala tayong tiwala, kaya ang iba tumatakbo sa International Court para parang ang tingin nila mas mas okay, mas magaling ang International Court kaysa dito sa atin dahil dito sa justice system sa atin. So para sa akin, parang ano pa ang kadahilanan para lang itatayo yung mga korte na yan, 'di ba? Ano pa ang silbi ng korte sa atin? Ano ba ang silbi ng mga judge? Anong silbi ng mga abogado kung hindi natin lilitisin dito ang mga taong nagkakasala, 'di ba? So kung walang kwenta ang justice system dito sa Pilipinas, di tanggalin na lang lahat ng korte sa Pilipinas. Huwag na magpaaral ng abogado, 'di ba? Tanggalin ng School of Law. Kasi walang kwenta 'di ba? Pero para sa akin, yung mga dilawan lang naman yan ang may kagagawan. Now, sa akin, dito na lang sa Pilipinas, litisin kung talagang may pagkakamali sila. Ganun lang naman yun. Hindi po ako lalahok o magiging parte ng isang prosesong hindi lamang magsasadlak sa kahiyan sa bansa, kundi dudurog din sa dignidad ng ating mga huwes, korte at buong justice system ng Pilipinas. Parang may punto na naman siya dito guys. Kaya nga sabi ko, dito na lang lilitisin kung talagang mayroon silang pagkakamali. Huwag nating pahiya ang bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpahintulot sa mga dayuhan na manghimasok at makialam sa Pilipinas. Ang kahilingan na magpailalim sa mga dayuhan ay sampal sa mga bayaning Pilipino na nagbuhis ng kanilang buhay at lumalaban para lang sa ating kalayaan. Unahin muna natin ang Pilipinas. Tama yung sinabi mo, madam. Unahin natin ang Pilipinas. Ang sa akin lang naman, si BP Sara, wala kasi siyang wala siya kasing boses tungkol dito sa panghaharas sa mga panghaharas ng mga Chinese vessel dyan sa ating mga resupply boat, sa ating mga mangingisda, sa Philippine Coast Guard. Yun ang aking hinahanap sa kanya. Bakit wala siyang salita tungkol dito? Sabi ng iba, because hindi niya daw ruta yan. Kumbaga hindi niya
hindi niya saklaw daw yan kasi sekretary ng DepEd. Nako, hindi reason po yun. Kung talagang ikaw ay isang mambabata, alalahanin niyo, presidente, vice presidente siya. Dapat may pakialam siya. 'Di ba? Kasi lahat ng senador na naiinis diyan sa pangharas ng China Bisil O, 'di ba? Tanging bukod lang po siya. Well, marami nga nagsabi kasi ayaw niyang makialam dahil pro-China siya. Kaya nang sabi ng mga nagko-comment, hindi ako. So, ganun pa man mga kababayan, yan po ang kanyang mensahe. Well, anyway, maraming salamat sa inyo mga kababayan, sa inyong watching. And of course, see you again on my next upload videos. Ayan, pawang katotohanan lamang po tayo at magiging neutral tayo dito, fair tayo sa lahat, no? Pag may nagkamali, natural magre-react tayo. Pero yung pagre-react natin maayos, hindi yung toxic, okay? So yun mga kababayan, anong kapalagayan nyo sa sinasabi ng Vice Presidente ng Pilipinas? So, well, palagay ko haharapin niya siguro yan, ganun din ang kanyang ama o ano man ang akusa, harapin nila yan, 'di ba? Pero kailangan may matibay na na ebidensya yung nag-aakusa, dahil kung wala siyempre sampal din sa kanila yun, mapapahiya sila. So anyway guys, maraming salamat uli and bye and babush. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong updates. God bless Philippines.